Alak ng Mangbabarang. 1982. Si Troy at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa gitna ng kabukiran. Mas pinili nilang manirahan doon, mas malayo sa kabahayan at mas malayo sa mga taong mapanghusga. Pinili niyang manirahan doon at bumuo ng pamilya sa kadahilanang ayaw niyang makita ang kanyang mga kapatid at kamag-anakan. Si Troy lang kasi ang bukod tanging hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ganun pa man, maswerte si Troy dahil sa kanya ipinamana yung maliit na lupa sa kabukiran. Pinagtatawanan nga si Troy ng kanyang mga kapatid dahil siya lang ang bukod tangi sa kanilang magkakapatid na nahilig sa lupa. Ano ba, Troy? Kailan mo ba papaano yan? Hindi naman kami manghihingi. Wika ng panganay na kapatid. Kuya, hindi pa kasi pwede. At bakit hindi? Porke nakikita mong nagpupunta kami dito. Ayaw mong ipaane. Matutukol na yung palay mo, Troy. Kuya, kung talagang pwede lang bakit hindi? Kasi wala akong kasamang gagapas. Di humanap ka. Mga abala pa nga yung mga tao. Ayaw nyo naman akong tulungan. Ba nagpapatawa ka ba? At bakit ka namin tutulungan dyan? Meron kaming mga magagandang trabaho. Bukod tangi ka lang na nahilig sa paglulupa. Kuya, alam mo naman na ang lupang to ay pamana pa sa akin ng nanay at tatay. Maswerte nga kayo Kayo itong pinagtapos. Ako hindi. Paano hindi ka makakapagtapos, ha? Nahilig ka sa paglulupa. Anong mapapala mo dyan? Sabihin na natin ganun. Teka, ano bang ginagawa mo rito? Wala. Sinilip ko lang kung nagpagapas ka na. Hoy, pag nagpagapas ka, pumunta ka ron sa bahay, ha? Bakit? Basta! Sige. Ay, nako. Dumating na naman yung kapatid kong mayabang mama. Bakit? Sinigaw-sigawan ka na naman. Oo. Alam mo naman ang ugali ng kuya. Dinadamdam mo na naman, Troy. Paano ba naman Sa tuwing pupunta na lang dito, akala mo may sama ng loob sa akin. Akala mo may kasalanan ako sa kanya palagi. Wala naman akong ginagawang masama. Tama na, iiyak ka na Grabe na kasi. Hayaan mo na, ganun talaga mga kuya. Bakit? Yung mga kuya mo ba, ginaganyan ka ba? Hindi naman. Ayun naman pala Malaki yung kaibahan nating dalawa, mama. Swerte ka nga sa mga kapatid mo. Ako kapatid ko matataas ang lipad. Pero kahit na anong taas ng lipad ng mga yan, nakatungtong pa rin sila sa lupa. Tama na, Troy. Itay? Anak, bakit? Pupunta po sana ako sa baryo. Bakit? Di ba po piyesta? Oo nga no. Sige anak. Sabay-sabay tayong pupunta roon at manonood tayo ng palabas sa plaza mamayang gabi. Itay? Mauna po sana ako Anak, sabay-sabay na lang tayo. Sige po. Kinagabihan, nagtungo sila sa plaza kung saan merong mapapanood. Kahit paano, nakalimutan ni Troy yung mga sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Kaya lang, sa mga oras na nanonood sila ng palabas sa plaza, natsyempohan siya ng kanyang kapatid. Aba, nandito ka pala, Troy. Kuya, yung anak ko gustong manood. Ganun naman pala. Bakit hindi kayo dumiretso sa bahay? Mukhang hindi pa kayo kumakain. Maraming pagkain doon. Fiesta! Nagpahanda ako ng 3 lityong baboy. Kuya, busog pa naman kami. At saka nagluto naman ako sa bahay. Anak nang! Pumunta kayo sa bahay. Ngayon din. Sige kuya. Nagtungo sila Troy sa bahay ng kanyang kapatid na panganay. At pagdating nila doon, ang dami-daming bisita. Yung iba halatang mayayaman
dahil merong mga sasakyan. Kuya, pasok na kami sa loob. Pumasok na kayo't kumain na kayo, wag papatay-patay. Sige kuya. Habang kumakain sila, yung biyanan na babae ng asawa ng kanyang kuya ay naroroon. Hindi pala kilala nun si Troy at inakalang napadaan lang si Troy at ang kanyang pamilya at bigla na lamang pumasok upang makikain. Sino kayo? Makikipiesta po, Lola. Anong Lola? Sino ka ba? Troy po, Troy. Kapatid ko po si Kuya Dennis. Kapatid mo? Bakit ang layo ng muka? Sandali. Dennis! Dennis! Inay, ano po yon? Sino itong mga pinapasok mo? Mga napadaan, mga dayuhan. Piyesta naman kaya pinapasok ko na. Bakit sinasabi nung lalaki? Kapatid mo daw siya. Bakit hindi mo kamuka? Inay. Hindi ko yan kapatid. Napadaan nga lang ho yan. Hayaan nyo na. Sige, dalian nyong kumain. Ayokong makita na ang pagmumukha nyo rito. Hindi pa man nakakatapos ng pagkain noon sila Troy. Umayaw na sila at nagpaalam na sa matanda. Bakit? Hindi pa nauubos yung pagkain nyo? Lola, nawalan na ho kasi kami ng gana. Aba, ito talagang mga pulube. Nagawa pang magmataas. Una ho sa lahat, hindi po ako pulube. Kapatid ko po talaga. Si Kuya Dennis. Ito po ID ko. Yan po. Magka-apelyido pala kayo. Bakit tinatanggi ng kuya mo? Na magkapatid kayo? Hindi ko nga ho malaman sige na ho. Mauna na kami. Pupunta pa kami ng plaza. Sige. Kuya, alis na kami. Kabilis naman. Busog na kami. Sige. Teka, sandali. Ano yung kuya? Marami kasi kaming naipong basura. Pakitapon nga ron sa sapa. Itinapon naman ni Troy yung basura na ibinigay ng kapatid. Pag alis nila ng bahay, mangiyak-ngiyak na naman si Troy dahil hindi maganda ang turing sa kanya ng kanyang kapatid, maging ang biyanan ng kanyang kuya. Grabe naman. Hindi kanya tinuturing na kapatid, Troy? Hayaan mo na. Ganun talaga yan mo. Di na lang tayo kinikilala ng mga yan sa ngayon. Baka sakaling sa mga susunod na panahon, pag tayo naman ang umangat, baka sila pa itong kusang lalapit sa atin. Uwi na tayo. Itay, gusto ko pang manood. May iwan ka na. Kaya mo namang umuwi. Uy, Troy, bata pa yung anak mo. Ano ngayon? Gusto niyang maiwan Teka, ang init ang ulo mo. Sino ba namang hindi init ang ulo? Tignan mo na may nangyari. Nako, anak, uwi na tayo. Gusto ko pang manood, Nay. Hindi nga pwede, ng tatay mo nagagalit na. Sige po. Nang medyo malapit na sila sa bahay, nagpaiwan muna si Troy upang buksan ang mga pilapil nang madaluyan ng tubig yung banda doon. Sige na. Bubuksan ko lang yung pilapil at medyo matutuyo na rito Para sa ganon, matubigan yung gawi doon. Sige. Habang binubuksan ni Troy ang pilapil, naramdaman niyang para bang may lumalakad sa pilapil at papalapit sa kanya. Dahil sa madilim ng mga oras na yun, hindi niya maaninag kung sino ba ang lumalapit. Sino yan? Sino ho kayo? Wika ni Troy. Maya-maya pa, malapit na sa kanya yung naglalakad sa pilapil at nagwika ito ng, Troy, ikaw ba si Troy? Oho. Lola, kadilim-dilim, bakit? Naglalakad kayo sa pilapil, baka matuka kayo ng ahas dito. Hayaan mo ang ahas, may ibibigay ako sa iyo, Troy. Kailangan mo ito. Ano ho yan? Hindi ko ho makita. Abutin mo ang aking kamay. May inaabot ang matandang yun. Alak pala ito.
At ayon sa sinasabi ng matanda, yung alak na yon ay regalo niya kay Troy dahil nga piyesta. Salamat ho, Nanang, parang ang dami na ito, laki ng bote. Hindi na kumibo ang matanda. Tapos umalis na ito agad, ni hindi man lang makilala ni Troy kung sino ba ang matandang babae. Pag-uwi niya sa kanyang kubo, tulog na ang kanyang asawa at anak. Ibinaba niya yung bote sa lamesa at dito niya nakita na ang laman nun ay kulay pula, na parabang gasolinang kulay pula. Naaakit si Troy sa alak na yon kaya niya binuksan. Bango Masarap siguro to. Agad na tinikman ni Troy yung alak at tumambay siya sa teres ng kanilang bahay. Nang maubos niya yung alak sa loob ng baso, bigla siyang nakatulog. Inabot ng umaga si Troy sa teres habang natutulog at sa unang pagkakataon, ngayon pa lang siya nagising ng ganong oras, tirik na ang araw. Pinabayaan lang naman siya ng kanyang asawa na matulog dahil wala naman siyang gagawin kinabukasan. Troy, gising na. Troy. Uy, mataas na pala yung araw. Oo, mataas na yung araw. Teka, bakit di mo ako ginising? Di ba wala ka namang gagawin? Wala nga. Alam mo namang ayokong gumigising ng gantong oras. Napakasakit sa ulo. Aray ko. Uminom ka yata kagabi. Saan ba galing yung alak na nasa mesa? Ba't ganun ang kulay? Kulay gasolina. Ikaw talaga, Mama. Para namang ngayon ka lang nakakita ng alak na kulay pula. Di ba ganun naman talaga kulay ng mga alak? Troy, bakit ganun yung lalagyan? Parang may nakakorte na kung ano. Wag mo nang isipin yun. Ang importante yung laman, di ba? Ikaw bahala. Agad na naligo si Troy sa kanilang CR. Ang lamig ng tubig hanggang sa maya-maya pa, para bang meron siyang nadidinig. Sino yon? Mama! Mama! Oh, bakit? Tinatawag mo ba ako? Hindi parang may tumatawag sa akin Walang tumatawag sa'yo. Ito naman lasing ka pa. Mukhang konti lang yung bawas ng alak Tapos nalasing ka ng ganon-ganon. Hoy Troy, hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Alam ko matagal ka sa inuman bago malasing. Oo nga ewan ko ba? Ba't ang bilis namang makalasing ng alak na bigay sa akin ng matanda? Sinong matanda? Ewan ko. Habang nagbubukas ako ng mga pilapil, may lumapit sa aking matanda. Di ko nga makilala dahil madilim. Ganun? Oo sige. Maliligo na ako, naninilip ka pa Naku, ba't ko naman sisilipan yan? Nakita ko na yan. Halos gabi-gabi ay tinatagay ni Troy yung kalakalahating baso upang madali siyang makatulog. Isang linggo siya na ganon hanggang sa makalipas pa ang 3 araw. Merong nag-iimbita sa kanya. O pare, birthday ng inaanak mo. Tatanggihan mo ba ako? Di ba eksperto ka sa pagkakatay ng baboy? Wika ng kanyang kumpare na si Randy. Oo pare, pero malayo Pare naman, nag-asawa ka lang ayaw mo na yatang makisama sa mga kumpare mo. Magpapaalam muna ako kay Macy's. Sige na Troy, okay lang. Mare, nandiyan ka pala. Sige na Troy, punta ka na. Sige. Nagtungo sila Troy at si Randy sa bahay nito sa kabilang bayan dahil doon ito nakapag-asawa. Nagkarne si Troy ng isang napakalaking baboy tapos meron siyang kasama. Ang kinagulat ni Troy kung bakit ganon na lamang ang tingin sa kanya ng lalaki. Para bang meron siyang atraso sa lalaking yun. Pero ayon sa kanyang pagkakatanda, ni minsan ay wala pa siyang nakaaway na ganong klase ng pagmumuka. Teka nga, paring Randy, sino ba yung tao na yun? Ewan. Teka, Brad,
Sino ka nga pala? Inimbita ako ng asawa mo. Ng asawa ko? Oo. Anong pangalan mo? Brad, kanina ka pa kasi nakatingin sa akin eh. Paring Randy, doon ka muna. Ako muna ang kakausap. Parang may kasalanan ako sa'yo. Meron ba? Wala naman. Wala naman pala eh. Kung makatitig ka, para kang mananaksak ka. Hindi. Biro lang yon. Sige, tuloy na ang pagkakarne ng baboy. Pagkatapos magkarne ng baboy, nahiga muna si Troy sa malaking duyan na nakasabit sa punong mangga. Maya-maya pa, nilapitan siya ng lalaking nakatingin sa kanya kanina pa. Brad! Ano yun? Halika, tumayo ka rito at meron akong sasabihin sa'yo. Pagtayo ni Troy, yung lalaki naman ay palinga-linga. Tapos meron itong nilabas sa kanyang dibdib. Hindi naman iniisip ni Troy na baril ang ilalabas ng tao dahil nga sa dibdib yun nagmula. May idinikit yung lalaki sa likuran ni Troy. Ito pala ay isang medalyon. Teka, bakit parang wala lang sa'yo? Wika pa nito. Ano bang ginagawa mo, Brad? Hindi ako maaaring magkamali. Ano? Ang gulo mo eh. Ano ba yan? Medalyon ang dinidikit ng lalaki dahil sa pag-aakalang si Troy ay isang kaliwa at isang mangbabarang ang tingin dito ng lalaki. Anong mangbabarang? Nagpapatawa ka ba? Baliw ka no? Akala ko kasi Kaya pala sama-sama ng tingin mo sa akin. Mangbabarang pala akala mo sa akin. Paring Randy! Pare! Anong meron dyan, pare? Bakit ka sumisigaw? Ito pare, baliw to eh. Yung bisita ng asawa mo eh. Pinagkakamalan ba naman akong mangbabarang? Teka nga Brad. Tinanong ko sa asawa ko kung sino ka. Hindi ka rin niya kilala. Akala ko inimbita ka ng asawa ko. Nang sabihin yon ni Randy, biglang umalis ang lalaki nang hindi kumikibo. Baliw yate tao na yon pare. Talagang baliw. Hinding araw na yon, yung lalaki ay muling bumalik pero makikikain na lang. Nang dahil sa handaan yon, mahirap naman yung mangpapahiya ka ng taong gustong makikain. Pinabayaan lang ni Randy at ni Troy yung lalaki. Hanggang sa maya-maya pa, umalis na ito pero sumenyas ito kay Troy na magkita sila sa gawi doon. Pare, parang may ibig sabihin talaga yung taong yun. Puntahan ko kaya? Sino ba pare? Yung baliw na lalaking nagdidikit sa akin ng medalyon. Di ba umalis na? Hindi, sumisiyan niya. Sabi niya magkita raw kami doon. Pupuntahan ko lang pare ha. Sige pare, mag-iingat ka. Baka mamaya rebelde yun. Makalipas ang 5 minuto, nakita na ni Troy yung lalaki at sinabing, "Pasensya ka na nga pala Troy. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Isa akong antingero." Anong meron? Antingero ka, mag-aanting. Tapos? Troy, nakita ko kasi sa'yo na ikaw inaalihan ng isang mangbabarang. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Brad. Ano ba talagang kailangan mo? Troy, makinig ka sa akin. Nakikita ko sa'yo. Nakikita ko sa pagkatao mo na malapit ka ng mabarang. Kaya ko lang idinikit sa'yo etong hawak kong medalyon dahil nga may nilalagay sa'yo ang mangbabarang nang hindi mo nalalaman. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Kinabukasan pag-uwi naman ni Troy, susuray-suray pa ito dahil sa kalasingan. Ayon sa kwento ng kanyang asawa, nang wala raw si Troy ay may pumunta roon na isang babae. Ano naman? Kung nagpunta siya dito, bakit? Troy, lasing ka pa? Oh! Lasing pa ako, bakit? Troy, hindi ka naman ganyan dati. Bakit ba kasi pinapakialaman mo ako? Ha? Oh, huwag ka namang sumigaw.
Sinasabi ko lang sa yung may nagpunta rito, hinahanap ka eh. Hayaan mo siya! Wala akong kasalanan sa kanya, basta ako matutulog na ako. Agad na nakatulog si Troy nang dahil sa kalasingan at hindi na rin masyadong maintindihan ang sinasabi nito. Maya-maya pa, yung lalaking nagdidikit sa kanya ng medalyon ay dumarating. Dahil sa hindi ito kakilala ng asawa ni Troy, hindi siya basta pinapasok. Mrs., papasukin mo ako. Yung asawa mo, malapit ng mabarang. Hindi po namin alam yung sinasabi nyo. Doon na ho kayo. Mrs., makinig ka sa akin. Baka mamatay ang asawa mo. Hindi nga ho pwede. Anong barang? Hindi totoo yun. Walang nagawa ang lalaki nang dahil doon, lumayas na lang ito. Pero habang natutulog si Troy sa kanilang terrace, pinagmamasdan ito ng kanyang asawa. Tapos nakita ng asawa ni Troy na sa bunganga nitong nakabuka ay may lumabas na ipis. Ipis? Saan to galing? Troy, gumising ka! Hindi magising-gising si Troy kahit na binuhusan niya ito ng tubig. Hindi lang isa o dalawang ipis ang lumabas sa kanyang bunganga. Marami pa yun. At hindi lang ipis din ang lumabas. Meron pang mga uod na lumalabas sa kanyang tenga at ilong. Tapos meron pang linta. Anong nangyayari? Iyak nung babae. Inabot ng 12 oras si Troy nang hindi nagigising. Kahit na anong gising ang gawin sa kanya ng kanyang asawa at anak, hindi siya magising-gising. Sa loob ng 12 oras na pagtulog ni Troy, maraming klase na ng mga insekto ang naglabasan sa lahat ng butas ng kanyang katawan. Nang tanggalin ng kanyang asawa ang kanyang salawal, dito siya nagulat dahil marami ding mga insekto doon. Tapos sa kanyang ari ay meron ding lumalabas na mga nagliliitan na uod. Iyak ng iyak ang babae at inuutusan niya ang kanyang anak na pumunta sa mga kapatid ni Troy. Inay, natatakot po ako, inay eh. Sige na anak, puntahan mo na. Sabihin mo, ganito yung sitwasyon ng tatay mo, hindi siya magising. Ganon pa man, hindi pa rin sumunod ang bata dahil nga sa bata yun. Takot pa ito na mapag-isa sa daan. Makalipas ang isang araw, hindi pa din nagigising si Troy at napapansin ng kanyang asawa na yung balat ng asawa niya ay parabang nagkakaroon ng sugat. Iyak na ng iyak ang asawa ni Troy hanggang sa maya-maya pa may dumating na isang matandang lalaki na nagmamay-ari ng bukid sa gawi doon. Troy! Tapo! Troy! Nandiyan ba si Troy? Sigaw ng matanda at nang makita niya si Troy na nakahiga, nagulantang ito dahil anong nangyayari sa kanya? Anong nangyayari sa kanya? Bakit ang daming nakapatong na mga kulisap at mga kung ano-ano? Hindi ko rin po alam, Manong Hernan. Hele Diyos ko naman, ganyan na pala'y sitwasyon nyo, bakit hindi pa kayo lumalapit sa bahay? Troy! Troy, gumising ka! Troy! Hindi talaga magising-gising si Troy. Nang dahil dito, nagpaalam ito sa asawa niya at pupunta raw siya ng munisipyo. Makalipas ang 2 araw, heto na ang sulat. Bossing! Ano ba? Napipiyok ka na naman ah. Ano atin? Bossing! Susulat! Barang boss! Barang! Ano? Barang? Oo! Tignan mo! Nakalagay yung... Nole, puntahan mo kami rito. Binabarang yung kapitbukid ko. Napakadaming mga insekto sa katawan. Binasa mo na agad. Dapat ako magbubukas. Boss! Natataranta kasi ako, boss. Barang, boss! Barang! Hindi nagsayang ng oras si Kanole at nagtungo siya roon.
Kahit na medyo tanghali nang nakarating sa kanya ang sulat, hindi ito naging hadlang upang tunguhin ni Canole ang probinsya ng Bicol. Gabi na nang makarating siya doon, 10:00 na. Tao po. Canole, nariyan ka na pala. Oho. Sabi po sa akin ng asawa nyo, nandito daw kayo. Ano bang nangyayari? Ano bang meron sa loob? Halika, tignan mo. Napakadaming mga insektong nagliliparan sa ibabaw ng katawan ni Troy at yung iba ay naglalabasan pa sa kung saan-saan na parte ng butas ng katawan nito. Teka, humihinga pa ba yung tao? Oo, humihinga pa. Diyos ko naman, tulungan mo kami, Nole. Mabait ang taong yan. Manong Hernan, sino po siya? Si Nole, kaibigan ko yan. Sinulatan ko at para matulungan tayo. Teka lang, sandali ano? Yung napakadaming mga insektong nagliliparan, hinipan lang ni Canole at biglang nagsigsilabasan. Ultimong, yung mga insektong lumalabas din sa kanyang katawan ay biglang mga nawala at mukhang bumalik sa loob ng katawan ni Troy habang siya ay nakahiga. Sino ho kayo? Ano pong ginawa nyo? Mrs., saka na po ang pagtatanong. Hinawakan ni Canole ang katawan ni Troy. Bigla na lamang itong gumanon ang katawan ni Troy. Barang, wika ni Canole. Oo, barang ang nakapagtataka. Papanong napasok ng barang ang katawan niya? Meron bang nakaaway ang asawa mo? Wala naman po, Manong Hernan. Bakit? Sinong gagawa niyan sa kanya? Sandali ho. Nang muling hawakan ni Canole ang katawan ni Troy, dito ay napapikit siya at nakita niyang may isang matandang babae na nakasuot ng purong itim ang lumapit kay Troy at may inabot na alak. Napalingon si Canole sa lamesa at itinuturo niya yung bote ng alak na halos mauubos na ang laman. Ayun ang dahilan. Alin? Yung alak na yun. Kinuha ito ni Canole at ipinakita sa kanila. Ito ang dahilan. Nakainom si Troy ng alak. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay galing sa isang mangbabarang. Hala, bakit ganyan ang boteng yan? Hindi naman ganyan yung itsura niyan dati. Maging si matandang Hernan ay nagulat dahil sa tanda niya'y ngayon pa lang siya nakakita ng ganong klase ng bote. Para ba kasing may nakalagay doon na korteng demonyo ang itsura? Anong klaseng bote yan? Saan yan ang galing? Dala po yan ni Troy nang magpakawala siya ng tubig sa bukid. Hala, ang ibig sabihin? Pati ako? Ano? Anong pati ikaw? Nang tignan ni Canole ang babae, namumula na rin ang katawan nito. Ibig sabihin, Mrs., pati ikaw nakainom? Opo, kasi nung isang gabing wala si Troy, nandoon siya sa binyagan, nalulungkot ako, wala akong kakwentuhan kaya nakainom po ako ng isang baso. Diyos ko. Teka lang, Mrs., diyan ka muna, mas malubha ang lagay ng asawa mo. Sige po. May nilabas si Canole mula sa kanyang bag. Isang bote na merong laman na isang dahon na parang hindi natutuyo. Anong gagawin mo dyan, Nole? Ito ay dahon ng halamang Javier. Marami itong kayang gawin. Huwag ka munang maingay, Manong Hernan. Pinitpit ito ni Canole. Tapos yung katas nun ay ipinatak sa isang baso na merong tubig at sa pilitang ipinainom kay Troy kahit na ito ay natutulog. Maya-maya pa, naglabasan na ang napakaraming insekto. Kung saan-saang parte ng katawan ni Troy, lumalabas ang insekto at ang nakakagimbal. Sa gawing likuran nito ay may lumabas
na isang linta. Ang laki ng linta, halos kasing taba ng bunga ng saging. Nang diri noon, yung matandang lalaki sa kanyang nakita nang dahil nga nang lumabas ito sa bandang likuran ni Troy ay kasama ang kanyang dumi. Pasintabi po sa kumakain. Yung asawa naman niya ay iyak ng iyak at kumuha pa ito ng itak. Gusto niyang itakin yung malaking linta na lumabas sa bandang puwetan ni Troy. "Huwag misis, wag. Hayaan mo lang siyang gumapang. Hindi yan makakaalis sa lamesa." Wika naman ni Kanole. Hindi lang yon ang lumabas. Marami pa. Maging sa bunganga ni Troy ay meron pang mas malaking lumabas. "Anong nangyayari sa amin? Sinong gagawa nito sa amin? Wala namang kaming inaargabyadong tao." Iyak ng asawa ni Troy. "Misis, ang mangbabarang ay walang pinipili. Kapag ito ay nainggit sa klase ng pamumuhay nyo, maaring hindi lang yan ang pwede niyang gawin." Kanole, maibabalik pa ba natin si Troy?" "Oho, masa lang kayo. Antayin lang natin maglabasan ang lahat ng mga insekto sa kanyang katawan." Sige. Isang oras na ganon. Tapos yung tiyan ni Troy na medyo maumbok ay bigla na lamang umimpes. Marami pang naglalabasan na kung ano-anong insekto. Tapos meron pang medyo kulay dilaw na tubig ang naisuka ni Troy. Ganon pa man ay hindi pa rin siya nagigising. Pagkatapos nun, tinawag na ni Kanole ang kanyang wisyo. Dahil ng mga oras na ito, kaya pala hindi magising-gising si Troy. Yung kanyang wisyo ay kasama na ng mangbabarang. Maya-maya pa, si Troy ay biglang nagising at nagulat siya dahil hindi niya kilala yung nasa harapan niya. Iyak ito ng iyak at umakap sa kanyang asawa. "O Troy, anong nangyari sa'yo? Ilang araw ka nang hindi nagigising." Wika ni Kanole. "Sino ho kayo? Layuan niyo ho ang pamilya ko. Wala po akong kasalanan sa inyo." Troy, siya yung tumutulong sa'yo na albularyo." "Albularyo?" "Troy, pumalma ka lang. Huwag kang umiyak. Nakita ko na ang mga nangyari. Mabuti na lang talaga at hindi pa huli ang lahat. Hindi ba? Nanggaling ka roon sa loob ng kagubatan kung nasaan yung mangbabarang." Oo, pinahihirapan niya ako." Kaya naman pala, yung katawan ni Troy ay nagpuro sugat kahit na ito'y nakahiga lang dahil ang isa nitong wisyo ay pinahihirapan ng matandang mangbabarang. At ayon pa sa kwento ni Troy, habang siya ay nananaginip, sabi daw ng mangbabarang, lumayas na raw sila sa lupang kanilang tinitirhan dahil ang lupain na yon ay pag-aari ng lolo ng mangbabarang at pilit lang daw itong inagaw sa kapanahunan ng Hapon. Ganon. Ang lalim pala ng dahilan. Panahon pa pala ng Hapon nangyari yun. Troy, ang hindi ko lang maliwanagan, saan bang gawing kagubatan pwedeng matagpuan ng matandang yun? Hindi ko rin ho alam eh. Hindi ko din po alam. Huwag ka nang umiyak. Tana. Buti nga't nawala na yung mga insekto sa katawan mo. Namayat ka tuloy. Bigyan niyo muna ng tubig. Ito ang tubig, Troy. Teka, sandali. Akin na. Bakit po? Basta akin na. Inorasyonan at hinipan ni Kanole yung tubig. Pagkatapos nun, nilagyan niya ito ng pinitpit na dahon ng halamang Javier. Iinumin ko ho ito, baka mabarang uli ako. Magtiwala ka sa akin. Isa akong manggagamot. Sige ho. Nang inumin ni Troy yung tubig na merong halong halamang Javier, bumitaw siya sa pagkakaakap sa kanyang asawa at agad siyang nagsuka. Ang dami pa nitong isinuka na mga buhok ng tao, tapos mga naglalakihang linta. Pagkatapos nun, biglang namayat si Troy na parabang
natutuyo ang kanyang katawan. Gulat na gulat sila dahil kung titignan mo, mas mataba pa yung buto kesa sa laman. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi naman ganyan yung katawan mo kanina bago ka magsuka. Ha? Ano bang nangyayari sa akin? Kapansin-pansin din na yung buhok ni Troy ay naglalagas. Nang iharap sa kanya ng kanyang asawa yung salamin, mismong si Troy ay hindi niya makilala ang kanyang sarili. Anong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Nole, napakalaki ng galit ng mangbabarang na yun. Oo, naaalala ko. Buhay na ako sa panahon ng Hapon. Binata na ako. At ang mga magulang ni Troy ay kilala ko. At yung nagsasabing kanila raw ang lupa nito, kilala ko na sila nung panahon na yon. Aking naalala na ang pamilyang yon ay talagang mangbabarang. Pero ang hindi ko maintindihan, Nole, kung bakit sinasabi niyang kanila ang lupain na ito, meron silang pirmahan sa isang lumang papel na pagpapatunay na ang lupang to ay ibinibigay nila sa magulang ni Troy. Sino ba yung taong yon? Hindi ko mamalayan kung sino bang matanda ang nangbabarang sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko man alam kung saan yung kagubatan na yon. Pero kung mapapadpad ako doon kahit nasabihing 10 kilometro ang layo ko pa sa bahay niya, mararamdaman ko na kung saan siya nagtatago. Kahit nakakaramdam na ng pagod si Kanole, hindi ito naging hadlang upang libutin ang kagubatan na malapit sa kanilang tinitirhan. Andito ka. Humanda ka sa akin. Wika ni Kanole na siya namang ikinagulat ng matandang Hernan. Sino? Sinong nandito? Yung mangbabarang. Tandang Hernan. Kaya pala nang mapunta ako rito sa lugar mo, 2 taon na ang nakakaraan, meron akong nararamdaman na kung ano. May nakatira pala dito na mangbabarang. Mangbabarang? Saan ba? Halika, sumama ka sa akin. Nakita nilang merong isang kubo sa ilalim ng malaking puno ng balite. Kapansin-pansin na merong tao dahil may umuusok sa loob. Senyales na mukhang meron pang nagluluto. Maya-maya pa, nakadinig sila ng napakalakas na sigaw. Yung sigaw na parang nagagalit na. Hindi ito pwede! Sinong pakialamero yon? Wika ng sigaw. Ikaw pala! Nang sabihin yon ni Kanole, napalingon sa kanila ang matandang babaeng. Sugat-sugat din ang muka. May hawak itong isang mataas na kahoy. Mas malaki pa sa kanya at ginagamit niyang panghalo sa banga. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa namin dito? Simple lang. Nandito kami para patigilin ka. Lola, matanda ka na. Aanahin mo pa ba ang lupang inaagaw mo kay Troy? Gumagamit ka pa ng pangbabarang. Lola, nakikiusap ako sa'yo. Matanda ka na. Itigil mo na yan. Hoy, dayuhan. Ginagawa ko ito para sa aking mga apo. Oo, ako ang nangbabarang kay Troy. Pinapaalis ko silang pilit sa kanilang tinitirhan dahil magulang ko ang nagmamay-ari noon. Nung mga oras na yon, si matandang Hernan ay kumibo at dito niya nakilala na yung matandang mangbabarang ay dating bata lang sa kapanahunan ng mga Hapon. Kilala kita. Ikaw yung bunsong anak ng aking kaibigan. Matandang Hernan, buhay ka pa pala. Teka nga. Tandang Hernan, hindi kaya siya yung nangbarang sa'yo nung nakaraang nandito ko? Hindi natin sigurado. Ikaw ba'y nangbabarang sa'kin nung nakaraan? Wala akong alam siya sinasabi mo. Ikaw yon. Inggitera ka pala ha. Sa galit ng matandang Hernan,
Kumuha ito ng kahoy at agad na hinampas yung matanda. Napunta pa ito sa malaking kawa kung saan siya merong hinahalo. Naawa naman si Kanole kaya't hinango niya yung matanda doon. Ang init ah! Alam mo palang mainit, Nanang. Alam mo bang mas masakit pa dyan ang sinasapit ng mga taong biktima mo? Nanang, nakikiusap ako sa'yo. Huwag na tayong mag-away. Kausapin mo na lang sila, Troy. Di mo naman sila kailangan na barangin para lang mapaalis sa kanilang tinitirhan. Kung kailangan mong igiit yung karapatan mo sa lupa, sabihin mo ng maayos. Baka maintindihan ka ni Troy. Pero hindi sila aalis doon. Dahil nga inaako ni Troy ang kanilang lupa. Nanang, walang masama kung susubukan. Sige na. Hindi! May kasalanan ka rin sa akin. Ikaw ang nang barang sa akin nung nakaraan. Teka lang sandali. Tatang Hernan, patawarin mo yung tao. Hindi, Nole eh. Bakit patatawarin mo ang taong dahilan kung bakit muntik na akong mamatay? Kung di ka lang din dumating noon, baka natuluyan ako dahil sa gawa ng taong yan. Sandali lang Nanang. Humingi ka ng tawad. Sige na. At kung gusto mong matanggal yung klase ng pangbabarang mo, tutulungan kita. Wala nang makakatulong sa akin dahil lahi namin ito. Ganun ba? Di pwede ka namang magbagong buhay, di ba? Pwede naman yun. Kaysa naman ganito. Yang mga kapitbahay mo rito, binabarang mo. Pwede ka nilang patayin anumang oras. Humingi naman ng tawad ang mangbabarang kay Tandang Hernan. Dahil sa matanda na rin yun, pinatawad niya yung mangbabarang. Pumunta sila sa bahay nila Troy at nang makita ng asawa ni Troy yung matanda, nagalit ito tapos kinuha yung bote ng alak na ibinigay kay Troy. Hinampas niya ito sa muka ng matanda. Nagkanda sugat-sugat ang muka at katawan ng matanda. Bumagsak ito sa lupa tapos nag-iiyak. Nagawa ko lang yon dahil sa lupa. Ang lupaing ito ay akin. Ibinigay sa akin ito ng aking magulang na inagaw ng magulang mo, Troy. Tandang Adelayana. Ang alam ko na may ibinigay sa akin ito ng magulang ko dahil nga kanila daw ito. Troy, ang totoo, inagaw ng nanay at tatay mo ang lupang ito. Ako naman ang saksi. Sa pagkakaalam ko yung magulang mo, Adelayana, ay ibinigay itong lupang to sa magulang ni Troy. Hindi mo inaalam ang totoo. Makakapatay ka na ng tao. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Amin ang lupang ito. Amin to. Troy? Ano ho yun, kuya? Pwede bang magkapatawaran na lang kayo? Kung ako lang ho, wala namang problema. Tandang Adelayana, ano ba talagang gusto mong palabasin? Kailangan mo yung lupa? Pwede naman tayong maghati. Pwede mo naman akong kausapin sa tamang paraan. Makakapatay ka na ng tao Ganyan pa'y ginagawa mo. Makipag-usap ka ng maayos. Total, wala namang ibang hahadlang dito. Yung mga kuya ko, may sariling bahay, lupa, negosyo. Wala silang pakialam. Kinausap mo sana ako, pwede naman tayong maghati. Pero kung halimbawa gusto mong sayo lahat tumapunta, hindi pwede. Kahit paano, sa tagal ng lumipas na panahon kami ang nangalaga rito. Nang dahil sa sinabi ni Troy, ay nagkasundo pa silang dalawa. Yung lupang sinasaka ni Troy ay kanilang hinati. Nang dahil doon, tapos na ang problema. At yung mga nilagay ng matandang mangbabarang sa katawan ni Troy ay tuluyan na nitong tinanggal at bumalik na sa dati ang katawan ni Troy at ng kanyang asawa dahil nga natanggal na ng mangbabarang yung nilagay nito sa kanilang katawan sa pamamagitan ng alak. Ay nako, salamat naman nang dahil sa pakikipag-ugnayan ng maayos nare-resolba ang ganitong klase ng problema. Tandang Adelayana, maraming salamat ho sa pakikinig. Nole nga po pala, tagagit ng Luzon. Meron lang po akong gustong sabihin Maaari po bang itigil nyo na yung ginagawa nyong pangbabarang? Matanda na po kayo
Oo, alam mo'y matagal na rin akong huminto. Kaya ako lang naman ulit to ginawa dahil gusto kong mabawi ang lupain. Pero tandang Adelayana, pakikipag-usap lang po ang kailangan. Hindi lahat pwedeng idaan sa barang. Patawarin mo ako, Troy, kung ganyan ang nangyari sa'yo. Mabuti na nga lang. Dumating ang kaibigan ko at sinulatan ko siya. Patawarin mo po ako, Nole. Ako naman po'y madaling magpatawad. Hindi naman po ako yung taong mapanghusga. At inaalam ko rin ang lahat-lahat bago ako magsalita. Salamat kung ganon. O sige na. Tama na po yan. Ngayon nagkaayos na kayo. Babalik na ako ng bahay ko. Sandali lang ho, Kuya Nole. Pwede bang bigyan kita ng konting pera bilang pagpapasalamat sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Binabayaran mo ko sa panggagamot ko sa'yo? Hindi naman ho sa ganon. Parang pagpapasalamat lang po dahil kung di dahil sa inyo baka napanunakot. Tsaka kung hindi po dahil sa inyo baka mamaya hindi kami nagkabati ni Tandang Adelayana. Hindi, wag na. Hayaan mo na. Ayos lang yun. Paano po ipinamasahin nyo para mapalitan man lang? Hindi. Meron pa ako rito. Wag ka mag-alala. Sige na. Alis na ako. Tandang Hernan. Ko nang bahala sa kanila. Baka mamaya mag-away na naman yung dalawang yan. Kapag nag-away sila, tatagain ko na lang silang dalawa para magkabate. Sige na. Mag-iingat ka, kaibigan ko. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Sige. Paalam. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwentong may pamagat na Alak ng Mangbabarang. Medyo maikli lang, wala pang 50 minuto, sana'y nag-enjoy kayo. Pasensya na kung medyo nabubulol tayo. Masakit na naman ang aking ipin sa bagang. Maraming salamat po sa inyong lahat.